Good morning po, mga kapwa ko. Patuloy po yung ulan dito sa atin. Sa patuloy na pag-ulan, napakadami na po ng binabaha sa ngayon. Bulacan, Pampanga. Wala po tayong magagawa dyan sapagkat yan ang kalikasan o nais ng Diyos. Hindi lamang po dito yan, kundi sa buong yang pong ulan tubig. Yan po kailangan ng buong mundo. At yung pagbabaha naman, hindi yan kagagawa ng gobyerno. Hindi po yan kagagawa ng gobyerno at hindi yan dahil sa galit na ang Diyos. Hindi po. Yung pagbabaha, kagagawan po ng tao yan. Dahil sa wala po tayong disiplina. Yan po ang totoo. Kamakailan lang, di ba, yung ganyan din, itong month na to, di ba? Diyan sa may harap ng simbahan, nagdatingan yung ilang toneladang basura na tinangay po ng tubig. Naipon po dyan. So yung basura, kanino ba galing yan? Kung yan naitapon ng maayos, yan po ay hindi pupunta dyan. So tayo mga tao na wala pong disiplina. Nakikita ng Diyos na tayong mga tao ay walang disiplina. Pagka yung hindi natin alam ang ating mga sinasabi, isisisi natin sa gobyerno. Hindi po ganoon. Nakita nyo, ang gobyerno nga ang gobyerno siyang gumagawa niyan sa kapabayaan ng mga tao. Kasi silang may responsibilidad niyan na kunin yan. Nakita nyo, walang isang araw ipinatrabaho kagad ng presidente. So ako, wala po akong both side, wala po ako ritong kinakampihan. Dito ay ang makita natin na both side sana magkaroon tayo ng responsibilidad sa ating sarili, lalo na pagdating sa basura. Yan po. So, ang isi-share ko po sa inyo ngayon, ito pong nangyari nung isang araw na nangyari na po ito, kung di ako nagkakamali, last month. Itong pamamaril, bata na naman po. So bakit po ba nagkakaroon ng mga ganyan? Ano po ba ang nagiging dahilan? Nagiging suliranin. Bakit po mga bata nakahawak ng baril at bumabaril ng bata, ng kapwa-bata nila o ng tao, sino man yung kanilang purpose na barilin. Sa ganitong pangyayari po, sa nakikita ko po rito, napakalaking suliranin nito ay walang iba kundi ang hindi po gobyerno uli. Opo, merong ngayon lang, kagigising ko lang, may isang nagsalita sa gobyerno raw. Gobyerno na naman. Dapat bago tayo magbibigay ng mga comment o ng mga salita, isipin muna natin kung tama ang ating ginagawa. Hindi po ito gobyerno. Hindi po ito kasalanan ng gobyerno. Ito po ay nanggagaling sa loob ng pamilya. Opo. Kung na-guide natin yung ating anak. Opo. Lalo na kung tayo ay irresponsable diyan kung meron tayong baril. Opo. Ako, nagkaroon po ako ng baril. Bakit? Kasi ako ay naging kagawad ng matagal sa Manila. So, ang aking naging
ang akin naging tungkulin, ako po ay isa sa tagapamayapa, peace and order po. So, nakita nyo naman sa Manila, lalo na sa Tondo kami, napakahirap sa watain, opo. Na kailangan may baril ka para medyo ano. So, itong baril ko na ano po to, legal to. Binili ko, pinalisensyahan ko. Hindi ka naman pwedeng, kahit nakagawad ka, hindi ka pwedeng umawak ng baril nang hindi po legal. Kasi bawal po yun. Bawal yun. Ito malalaki na yung anak ko. So, itinatago ko to. Kapag tapos ko ng gamitin, tinatago ko na ako lang ang nakakaalam. Ako lang nakakaalam. At isa pa, ang mga anak ko disiplinado. Opo, disiplinado. Maging sa pakikiharap sa tao, tinuturuan ko po sila. Maging sa pakikipag-away, sabi ko, huwag kayo makikipag-away. Huwag kayo makikipag-away. Dahil kapag kayo nakipag-away, malaking problema. Siyempre, lalo ako, hindi ako papayag na maargabyado ang anak ko. Hindi ako papayag. Na okay makikipag-away na kukuha kayo ng gano'n, ng baril o pang ano, hindi. Wag. So, yun ang ibig ko sabihin. Ito ay nanggagaling sa isang pamilya. Hindi po sa gobyerno ito. Opo. Ang pangalawa ay yung pagpapatupad dun sa school na pinapasukan. Opo. So, dapat meron po tayong ganyan na hindi po kaabahalahan yan yung siyasatin natin yung tao. Opo. Lalo na yung ganyang age. So lagyan natin ng edad kung hanggang saan na dapat natin siyasatin. Kasi yan, tamo, mangyayari uli yan na nakapapasok ang isang baril sa eskwelahan na nagbibigay ng isang malaking trahedya. O, tulad yan, may napatay na naman na bata. O, may advice ko lang sa pangyayaring ito, nanggagaling po sa pamilya. Opo, nanggagaling sa pamilya, unang-una. Kung tayo ay pulis, kung tayo mayroong baril, itago po natin. Opo. Itago po natin yung baril natin na wag nilang makikita. Opo. Itago po natin yan. Kasi kaya nadala nung bata yan dahil alam nila kung saan nakatago. Opo. At pangalawa, lagi nating disiplinahin, turuan ang ating mga anak. Sabi nga po sa Bible, ako'y magbibigay ng sa inyo ng talata. Ito po. Sabi dun sa Ephesians 6:4, tells parents not to anger their children, but to bring them up and discipline instruction of the Lord. Opo. Huwag natin silang pagalitan. So, isa rin niya kung bakit ang bata nagiging wild. Dahil mali yung ating pagdisiplina sa bata. O, kausapin natin sila. Ako hindi po ako ganun magdisiplina kasi naging experience ko yan sa aking magulang. Opo, yung aking magulang kasi iba ko magdisiplina. Talagang kami, sinasaktan kami. So, hindi ko po ito in-apply sa anak ko. Pinakausap ko yung anak ko, sila. Lalo na ngayon, malalaki, may asawa na, may pamilya na. Ganun pa rin. Pinakausap ko, ako, ayusin nyo yan. O, pag hindi na maayos, tsaka na ako pumapasok. Ganun po ang ano pa ang sabi dito sa Proverbs 22:6, state to train up a child in a way to he should go, and when he is old,
he will not depart from it. Opo. Yun po ang sabi. And then, marami po, Mark 10:13-16, show Jesus welcome, and then ito po, ito po yung napakaganda, itong Ephesians na lang. Ito. Kasi yung mga medyo, bagamat ito rin sa Diyos, bagamat ito'y turo rin ng Diyos sa mga bata, pero itong sinabi ni Pablo sa mga taga-Epeso, tells parents, father, not to anger their children, but to bring them up in the discipline instruction of the Lord. Ito po yung ating i-apply. Turuan natin sila sa pamamagitan ng naisin ng Diyos. Opo. Huwag natin silang turuang magalit o saktan. Kasi alam nyo ba, kapag pinagagalitan natin ng hindi tama, yung magagalit kaagad tayo, nagiging blanco po yung pag-iisip nila. Hindi nila nalalaman kung saan sila nagkamali. Opo. So, sapat tayong mga parents, tayong mga magulang, alamin natin kung ano yung problema nila. Usapin natin sila. Kapag nakausap natin sila, tsaka mo ibigay yung payo na makapag-solve doon sa suliranin nila. Hindi yung kasi naging attitude na ng parents yung alam ko na minsan ako one time nung hindi ganong sa salita ng Diyos. Pag marami akong trabaho, nadadala natin yan Pagod ka, marami kang iniisip, magagalit ka na lang pag mumurahin mo yung anak mo. Kung hindi ka naman makapagtimpi, sinasaktan mo na. Ang tatay ko ganun. Kasi ang tatay ko ay construction kasi ang trabaho. Pag pagod, kung ano yung makita niya, talagang ihampas sa'yo yun. Pag walang makita, sinusuntok po ako. Ako sinusuntok ako. Kaya yung katawan ko nasanay hindi sa pagyayabang, nasanay ako sa suntok Sa Marikina, inilalaban ako ng suntokan, boxing. Hindi ko na nararamdaman yung suntok nung kalabang ko Opo. Hindi sa pagyayabang. Walang tumalo sa akin nung ako'y bata. Sa panuntukan lang, walang tumalo po sa akin. Hindi ako nagbubuhat ng sarili kong upuan. Ako'y lumaki sa Marikina, sa Kalumpang. Pag piyesta, alam ko magkakapera na ako. Minsan nga, pag kilala ako, wala nang lumalaban sa akin Kasi, matigas ang katawan yan. Nasanay na ako sa suntukan dahil sa suntok ng tatay ko. Biro mo, bata ako, suntukin ako ng matanda. Di ba? Ganun ang disiplina ng tatay ko. Akala niya, titino ako sa ganun. Hindi, naging wild. Opo. Lalo ako, yan. Kaya pag ako nakakaroon ng kaaway, yung galit ko, doon ko ibinibigay sa kaaway ko. Parang, hindi ko na nararamdaman yung mga suntok sa akin. Hindi ko na parang iniisip ko, tatay ko lang to. Ganun po. So, ano sinasabi sa mga taga-Epeso ni Apostol Pablo? Turuan nyo ang inyong mga anak yung gusto ng Diyos para matuto sila. Maging responsibilidad po tayo para maiwasan po natin to. Lalo na ngayon sa kapanahunan natin na alam niyo po ba itong time natin napakalaki ng impluwensya ng ibang tao sa ating mga anak. Opo, malaki po. Buti itong mga anak ko, lagi kong pinapayuhan na
lumayo kayo sa mga ganun. Eh, yung anak ko na pulis, panganay ko, na-impluwensyahan din niya. Matagal bago nakatapos siya sa pag-aaral. Kasi na-impluwensyahan siya ng mga barkada. Yan ang isa, yung mga tropa. Opo. Maging ako, bago ako naging ganito, nalaman ko ang tama, ang tagal ko rin na-impluwensyahan ng sanlibutan. Opo. Tagal ko rin bago ako nakakawala. Tanging ang Diyos lamang ang siyang makapagpapabago sa atin. At tanging ang Diyos lamang ang siyang makapagbibigay ng mabuting disiplina sa loob ng pamilya. Opo. Hindi po natin kaya yan. Kasi kung sasabihin natin sa ating sarili, yung aking galing sa pagpapayo, yung aking galing sa wala po tayong galing. Opo. Tanging Diyos ang makatutulong sa atin. Sapagkat, ang sabi nga ni Apostol Pablo, ang pakikipaglaban natin ay hindi sa katawan o sa flesh tayo nakikipaglaban sa mga bagay na hindi natin nakikita. Sapagkat itong mundo ay, sabi nga sa 1 John, pinaghaharian ni Satanas. Si Satanas po naghahari dito. Opo, si Satanas. Pinaghaharian niya. Lahat ng kasamaan nandito. Paano natin matatalo si Satanas kung hindi natin kasama ang Diyos? Di ba? Kung ipangangahas natin yung ating magaling ako dyan ano ako dyan, master of advice. Di ba? Magaling po ako dyan. Hindi. Kahit ako, patuto ko sa sarili ko. Hindi ako magiging ganito kung di ako lumapit sa Diyos. Opo. Hindi ko makakamtan yung tunay na buhay. Lahat po ng mga kaibigan ko, mga kababata ako sa kinalakihan kong lugar, nasa ilalim na po ng lupa. Yung iba nakakulong po dito sa Bilibid. Meron po akong 2 kababata na naandyan hanggang ngayon, naandyan. Nakita nyo kung di po ako lumapit sa Diyos, 2 lang ang patutunguhan ko. Ilalim ng lupa o naandyan din. Opo. Yung naandyan po ngayon nakakulong, talagang nung araw kasama ko po yan. Opo, kasama ko po yan. Nahulihan sila dahil sila ay nagbebenta ng drugs. Yung iba namang kasama ko na-salvage. Kasi nung panahon na yun, nung panahon ng time namin, sinasalvage yung mga adik sa Marikina. Opo. Matatagpuan mo na lang itong Marcos Highway yan, nung hindi pa yung ganong nadadaanan. Mga 1 buwan, makakabalita ka dyan. Sa gilid ng kalsada, may nakatali. Patay na, may tama ng bala. Opo. Lagi kami dyan, pagka nabalita, takbuhan kami ron. So, ganun po, ang pagdidisiplina, isama po natin ng Diyos. Hindi po yung ating kakayanan. So, kasi, kung ang pagdidisiplina natin ay hindi kasama ang Diyos, kahit na mawala na tayo rito sa mundo, hindi titino ang ating anak. Kinakailangan, sabi sa Epeso, uulitin ko, ito na yung huling ko sa inyo, may share sa inyo. Tells parents not to anger their children, but to bring them up in the discipline, instruction of the Lord. Hindi po yung galit, hindi yung pananakit natin. Ilapit po natin siya sa Diyos. Opo, ilapit natin siya sa Diyos. Yun ang sabi. Dali natin siya sa Diyos. Kaya ako rito sa amin, may Bible study rito. Bukod sa yung ni-invite ko na pastor, ako, ngayon mayroong binigay sa akin ng Holy Spirit. Binigay sa puso't isipan ko na dapat tong mga apo ko, kasi may mga apo na ako, nakakaintindi na, i-segregate ko na ipatotoo sa kanila ang kalooban ng Diyos. Maraming salamat po sa inyo sa araw na ito. Ang pangyayari ngayon ay lubhang masakit po sa magulang. Ang nangyari po, yung may dala-dala ng baril, nagpakamatay din po siya. Nakita nyo? Anong merong pag-iisip at puso? Yung batang yun. So, hindi natin alam. Siya lang ang nakakaalam. Ano talaga yung adhikain niya. So, ang isa sa nakikita ko dyan,
yung impluwensya sa labas ay napakalaki ng naiambag doon sa batang iyon. Maraming salamat po muli sa umagang ito. Ako si Kuya Dolpho nyo na nagbibigay ng ng advice na ganito. Opo. Huwag natin sisihin ng gobyerno. Opo. Tayo, makasabi lang tayo, magsalita lang tayo kung sino-sino. Unang-una, ang malaking may responsibility dito ay ang pamilya. Opo, ang pamilya po natin. Maraming salamat po. Pagpalain po tayo at ang kapayapaan po ay makamtan natin sa ating mga tahanan.